May batas. Kaya nga nag-research ako eh. Ang alam ko, Philippine Patent Office, Japan, Germany, US, France, England, may kanya-kanya silang patent office. No? Protection ng intellectual property to, di ba? No? Eh ngayon, nag-pray ako. Ang sabi ng Diyos, para protected ka globally, i-stand mo yan sa United Nations Development Plan, UNDP. Whether they will approve us or not, submitted na yan doon. Ako ka doon, Bangkok. Hindi, May footprints na naiwan doon. hindi lang, official entry. Oo, protected na tayo doon. Official entry with protection na yon. Pag may gumaya, marami gagaya talaga. Dali dito gawin eh. Pero may entry na. Kasi may principle sa law. Ang principle sa law, he who is ahead in time is ahead in right. Minemorize ko yun. Kasi sabi ng professor namin, is ahead in right. Pansinin mo yung titulo ng lupa nyo. Nakakita ka naman ng title, no? OCT, TCT. Sa lahat ng contract, sa dulo niya nakalagay doon. Ang entry, day, date, time, month, year, and minutes, and seconds. Brad Paul, naka-indicate sa title yan. 1 second malate magpa-receive sila, iba na sila. Ikaw na nauna. Yun ang, he who is ahead in time is ahead in right. Alam mo kung saan kinuha yan? Sa Bible. Itong kambal na Esau at saka Jacob, kambal yan eh. Nag-unahan yan eh. Kung sino lumabas. Kaya na problema yung partera, kumadro na, meron maro talaga dito. Hindi pa siyang lalabas eh. Hinila pa balik. Sabi niya, malalaman ko rin. Kumuha siya ng red ribbon. Tinalian yung nauna sa hill. Si Esau, kahit hinila ni Jacob, una si Esau. Doon pa lang, sabi niya, iba man itong kambal na to. Eh sabi ng Diyos sa nanay, buntis ka. Sa loob ng tiyan mo, may 2 bansa, mag-aaway yan. Nandun na, ito na yan, Muslim, Islam at saka Kristan. Hindi nila na root na ugat talaga kung anong pangyayari. Kaya dito sa atin, ang principle sa legal, kinuha rin yun. Proven yun. Pagdating ng Kastila, Amerikano, niloko naman tayo. Pilipino ang may-ari ng buong Pilipinas, yan Tagdian family. Sabi ng Amerika, natalo namin kayo. Sabi ng mga Kastila, hindi kayong tumalo sa amin, si Bonifacio, pero ayaw namin sumurrender dyan sa mga Indio na yan. Di sabi ng Kastila, palabasin nyo, kayong tumalo sa amin sa Manila Bay. Doon, naglaban yan, May 1. Ngayon, surrender kami sa inyo, pero hindi kami pipirma ng pag-surrender, kundi nyo kami babayaran ng 20,000 silver coins. Sabi ng Amerikano, wala kami niyan. Nakipaggera kami, wala kaming pera. Sabi niya, meron ng Pilipino, yung family na yan. Tagiyan pa. Tagiya pa talaga. Bisaya, ibig sabihin ng tagiya, may ari. Sabi na, utangan natin yan, tapos bayaran natin sa papel na ilagay natin kayo ang original owner ng buong Pilipinas. Naniwala naman tong pamilya. Kaya meron dito Torrens title. Panluloko yan ng Kastila, Amerikano, witness ang England, ang original paper, may mga kopya sila. Nung malaman to ni Marcos, hinabol. Nag-away sila sa legal. Kahit anong denial, sabi ni Marcos, i-produce niyo yan kasi pumirma kayo. Na-produce, nabalitaan naman ng Pope. Sabi na, dyan pala may pera, gold. Sabi niya, malapit na mag-gera, 1939 na ito si Hitler. Gigrahan, dudurugin kami.
Sabi ng Pope, para hindi kami durugin, bayaran na namin si Hitler. Eh wala kami pera. Sabi niya, utangan na natin yung mga Pilipino ng utang. May record, Brad Paul, na-trace ni Marcos. Kaya pagkatapos ng gera, sabi niya, ay balik niyo yun ng Pope. Inutusan ng Pope eh. Bakit na mautusan? Kasi siya, umupo siya sa Pope. Kaya siya tinatawag na Black Pope. Hawak niya ang finances at record ng mga titing sa Pope. Hindi nakatanggi. Sabi niya, balik niyo. Pagbalik, yung perang binalik, ginamit ni Marcos. Congressman naman siya noon. Siya nag-open ng Central Bank of the Philippines. Gold bullion ang diniposit niya doon. Eh, tinago naman yan ng mga dilawan. Ayaw nila na ilabas. Pero nasa record yan. Tapos may acknowledgement yan. For 50 years, diniposit ni Marcos yung gold sa Swiss Bank, sa Singapore, and other 70 central banks of the world. Wala naman central bank lahat yan noon. Eh, nakuha ni Marcos yung gold. Siya ang nagpondo, kaya nagkaroon ng 70 na bansa ang mga central bank. Kaya Marcos ang gold bullion doon. Pirmado sila. Tapos yung document na yun, sinave ni Marcos sa Swiss Bank account doon sa Layod. 50 years. After 50 years, mag-mature yun, mature lang ng interest, malaki na. Ang record na kukunin ni Marcos. Eh, natakot sila. Sabi na, paano to? Sabi ng Amerika, ang gold natin sa Fort Knox, baka kunin. Walang tayo ng economy, babagsak sila. Kaya ang ginawa nila, pinabagsak nila Twin Towers. Nasa ibaba man yung gold bullion. Nahukay nila. Sabi na, hindi natin pwede ilagay sa Fort Knox, mabibisto. Sabi niya, di gumawa tayo ng bangko. Yun ang ginawa nila. Federal Reserve Bank. Papel ang ini-issue ang gold kay Marcos. Kaya nung bumagsak ang Twin Towers, in-interview si George Bush, yung unang Bush. Sabi niya, ngayong collapse ang economy ng world dyan sa Twin Towers, sino ang pinakamayamang tao? Sumagot niya, Ferdinand Marcos. Hindi na yung ma-retract. On the record yun. Yan. Paano naman makuha yung interest sa Swiss Bank? Eh, gumawa ng last will and testament si Marcos Sr. Nakita ko na, nabasa ko na. Sabi niya, when the time comes, one of my children will be the President of the Philippines. He can withdraw. Eh, kaya nga, many years ago, hindi pa kandidato si Bongbong na dinaya pa siya. May kumalat na, ewan ko na kung naaalala mo to, papeles, mga coordinators sa kada barangay. Pirma kayo, foundation ni Bongbong to. Bibigyan kayo ng pera pagdating ng oras. Eh kami sabi ko, Jane, pirma na dyan, lagay yan. Papel lang yan, pero yan mangyayari. Ang hindi alam ni Jane, alam kong history ng Marcos family. May contact ako dyan, personal. So, nangyari na dito na. Sabi, iniisip ko, bakit ito si Bongbong wala pang pinipirmahan doon? Hindi nagre-release. Eh, mautak din. Ang mama niya, buhay pa, 94 na si Imelda. Isipin mo ang laki ng wealth na lang, interest pa lang, Brad Paul. Halimbawa, 7 million. Dagdagan mo ng 40,000 zeros. Makumpute mo yan? 40,000 zeros. Mauubos lahat ng ilyon. Yan ang pera. Kaya ang buong monetary situation sa Earth, Pilipino ang may-ari, tayo yun. Eh 110 lang tayo eh. Kahit bigyan tayo ng tigbo 1 billion peso, sobra-sobra pa. Sabi nila, imposible yan, kwento-kwento lang. Sa'yo, wala kang alam eh. Ako nandun eh. Personal kong kausap mo ngayon. Si Imelda, ang personal bodyguard ni Imelda, nung dalaga pa siya sa Leyte, tatay ng pinsang ko eh. Loko. Sabi niya si Imelda, pag bibisitahin ni Marcos yan ng ligaw, sabi ni Imelda, pahintayin mo yan si Ferdinand sa baba, hindi pa ako bababa.
pag katok si Imelda, sabi, maghintay po kayo, congressman. Ang personal bodyguard doon, tatay ng pinsang ko. Kinento to. Sabi ko, pinsang, puntahan natin si Imelda para mabigyan ka naman ng recognition. O ano yan? O, hindi pa nagbayad sa serbisyo yan si Imelda, sa tatay niya. O, kaya ito, kwento to na tracer lumawak, pero tayo sa invention ito. Pag yan lumabas, ang tanong, saan natin gagamitin ng pera? Ito. Marami tayong gustong tulungan, di ba? Eh, ang sabi ng Diyos, freely you receive, freely you shall give. Oh, ang tanong, magugutom pa ba tayo dyan kung pamigay natin yung income? May royalty yan. Ang royalty, 25 years, extendable for another 25. Eh, protected na ang mga generation natin. Kaya hinahabol ko muna yan. Dito sa Pilipinas, pag may invention ka, i-reject yan ng DOST. Patent office. Wala yan, di yan magkatotoo. Pero silang gagawa sa ibang pangalan. So, ang bigay ng Holy Spirit, doon ka sa UN. Ipa-receive mo na yan sa United Nations Development Fund, UNDP. Palitan, oo. Wala tayong security dyan. So, pag nabuo natin itong process, gagawin ko yung parang presentation na isang project study. I-present ko yan sa UN. Kung kailangan... Ha? Ano? Mag-start? Nag-start na kahapon pa hanggang ngayon. Kasi ito, recorded na to eh. Nagpipresent na ako. Ayun. Ang schedule niya kasi, ang availability, hinihintay ko yung SS ko 3 month na delayed rescheduling. So, meron ako doong 3,000. Tapos, sabi ng Dalipe, meron silang 1,000. So, 5,000 na. Meron akong ina-expect na 5,000 cash. Para bumili ng bagong rice cooker, pwede na pala sa yung pressure cooker. Doon na, yun ang gagamitin. Kasi kung sa rice cooker, mahirapan tayo gumawa ng lock sa takip, tsaka yung tube. Mahirap yun. Kasi yung tapat yung kanya, pino lang siya. So, pressure cooker, ang gagamitin natin, yun, ma-capture pa yung steam, ma-refill. Kung sa Lazada po yan, meron dyan ang mga 1,000 plus lang yata bumili ko last time. Ay, salamat. Kasi nakakuha. Ang ganda. Thank you for the information. Kasi may dalawa akong ka-sister dito sa Adventist Church. Sabi ko, sino willing mag-contribute para dito sa invention? Ako may 1,000 na. Nag-raise na nga yung dalawa. May pledge na akong 2,000. May 1,000, 3,000 na. Mabili na yan. Mabibili na yan. Yun na, meron na tayo dyan. Para tuloy-tuloy. Pagkawaan ng tube niya, papuntang, gasol ba ito? Gasolito. Yung 11 pounds muna. Kilogram. 11 kilogram. Para may connect na. Sa tubing. 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 Kakausapin ko yung friend ko na fabricator. May friend akong fabricator. Na-analyze ko na paano gawin yun para maikabit ko doon sa Bubutasan pa yung takip ng pressure cooker. yun. Tapos nalagay yung tube. Dapat yung tubo rin hindi manipis. Manipis sa sabog. Pwedeng metallic. Kung parang yung PVC. Matutunaw ba yun?
Natutunaw. Sasabugin ko yung ito. At saka matutunaw yata yan. Okay. So, metallic to. Kailangan may tapos tubo talaga ang ginagamit natin. Then, hindi naman masyado malaki. I-welding siya. Yung 1 inch lang. Pwede yan. Paano yan may pasok naman sa storage dito sa gasolito? Yung maliit na tank muna. Talaga ng gumagawa ng tubing. Kasi mahirap pag yung mga mag-tools nila, ibang tools ginagamit na kuya. Sindo. Medyo mahirap. Dito nga ako natatagalan mag-compute availability ng fabrication para makapture. Pero yung process ng pag-burn, okay na, natapos na natin. Walang tao na marunong sa tubing dito sa ato. Yung mga gumagawa ng refrigerator, yung tube pa ng ano nila, specialty nila. Yan, magtanong tayo. Sa machinist ba? Oo. Torno. Tano. Sa torno. Pwede yan. Ngayon, hawa ng Diyos, feel. Yung takip mo kasi doon yung bubutasin. Hawa ng Diyos, parang sakop ng kaya nitong kaibigan ko, kumpare ko din to fabricator. Kailangan lahat yan. Metal, walang dust yan. Yun. Napalahat talaga from doon sa Cover. pressure cooker, kailangan may heater temperature. Doon din sa kung saan siya yan, no? Pupunuin. Kailangan meron din siyang temperature ba yan? Yung kung pupuno na siya, kuya? Di sa way it. Alam nila yun. Meron sila. Yung mga nagre-refill, no? Alam nila yon. Meron sila doon na measuring device at the same time nakasalang na yung para timbangin. Tingin mo matrabaho to? Yan ba natin? Hindi masyado. Kuya, matubo kung saan siya attach doon sa takip at saka yung sa isang dulot na dulo. Ayun. Kung mga dalawa. Yun. Kung magawa yung dulot na dulo, wala naman problema. Yun. Experiment na lang ang dulo. Yun. Yan ang gusto ko. Yun. Kasi ang purpose ko, once ma-complete ang cycle, replicable, repeatable, duplicable, talagang mass production na. Global yan. Portable to eh. Hindi ito kung ano lang eh. Lahat na lang Possible pa na naging flammable yung output niya. Talaga muna i-test natin. at saka sandali. Kasi output na yung flame eh. Ang gusto ko lang malaman kung talaga makaproduce ng burnt charcoal. Yung lutuan ng dumi. Okay na yun, no? Alright. Kasi itong pinag-usapan natin sa flammable, byproduct na to, Brad Paul. Byproduct na magkukomplete ng cycle. Wala nang waste na makikita ang mata. Na-use pa yung exhaust. Yan. Yung pinaka-unique dito. Pinaka-unique. So, pwede na yung title dito na combustor, vanisher. Wala naman makikita yung dumi. Wala na tayong... Kasi inano ko na yung application ng title sa actual nature of the invention and innovation. Yung variable doon sa title, nandun na. Kita na. O pwede iwanan na natin to sa usapan. Babalikan natin. Kasi meron pa isang topic. Diba? Same principle pero reverse. Reverse to. Itong vanisher, heat application to, no? Di ba? Ang reverse ng heat, di ba cold? Yung lamig. Ito naman, ang title nito, pulverizer. Pupulbusin lahat ng kinds of solid materials. Basta siya ma-applyan ng nitrogen
yung malamig. Liquid nitrogen. Familiar ka sa liquid nitrogen? Parang siya ako, nakita ko na rin ko yan, parang siya. Pag in-apply, pinatak sa any material na matigas, frozen siya, tumitigas, nagiging brittle. Opo, may nakita ako na parang maliit na parang gano'n siya, parang gasol. Ito tawag ko. Ha? Bali. Nagamit sa fire kung may nagagamit. Oh, extinguisher. Extinguisher. Pag siya parang gano'n yung process. Oo. Pag i-extinguisher yan mo sa bumabaga na metal, Hmm. spray mo siya, Hmm. brittle yung metal. Nagiging brittle, oh. Ayun, liquid nitrogen yun. Kasi heat yun. Ano? Liquid hydrogen yun. Oh, liquid nitrogen kasi kaya na-frozen. Ang baba na ng temperature noon. Babang-baba na yun, below zero na yun eh. Frozen talaga siya. Hindi siya natunaw, frozen. Brittle. Hindi na siguro. Ginagamit yan, nitrogen, liquid nitrogen, sa instant ice cream making. Hello. Sumikat yan eh. Ikaw mismo. Yung paggawa ng instant ice cream, ilalagay lang yan sa ilalim na stainless sa container, parang kawali. Buhos mo yan doon. Frozen yung lahat ng ano, mga minix mo na kung anong mga prutas, juice, mga nandun. Tapos, may ice cream ka na. Pwede mong gawing scoop, pwedeng cup o kutsara. Ang ganda eh. Ewan, ma-recover ko sana yung ano yung video na yun. Na-inspired ako doon. Sabi ko, bakit sa pagkain lang? Eh kung mga metal na yan, problema yung Smoky Mountain, payatas, dyan sa ating samba tinatapon ng basura. Tambak na rin ang basura sa Buanga. Ilang tonelada isang araw. Landfill. Ano mangyari sa landfill? Nandun pa rin. Slow decomposition yun. Pero ito, frozen sila. Pag tumigas itong mga basura, dudurugin natin to. Mapupulbos. Pag napulbos, gather yan, organic material din na fertilizer. Actually, nag-pray ako sa Diyos. Sabi ko, Lord, pwede ma-stop na ba itong paggawa ng mga simento, concrete building? Hindi tama ito eh. Cause of accident, ang space, permanent. Sumisikip ang mundo dito. Nakiusap ako, siguro, more than 1 month na, Brad Paul. Sabi ng Holy Spirit, huwag ka nang gumamit nan. Kinakain lang ang soil para sa source of food ninyo. Tapos, danger pa yan. Mag-research, pina-research ako about fiberglass. Alam mo yung fiberglass? Yung fiberglass? Nakakita ka na? Parang plastic. Oo, parang plastic. Magaan, transparent. No? Opo. Pwedeng gamitin yun as construction material. Pwede. Ang gagamitin lang yung mga screw, foldable. Kaya pati ang bahay, transportable. Hindi permanent. Yan, papasok din ako dyan kasi wala tayong problema kung makakonstruct tayo ng house made of fiberglass. Now, siyempre masilaw yan sa labas. Wala namang problema yan eh. Magkaroon lang ng curtain sa loob. At saka all colors ng rainbow pwedeng gawin sa curtain. Ang bahay ko sa labas, pag tinignan, iba't ibang color. MWF ba? Ano na naman? Kasi curtain lang yan. Ito, advance ito kasi kailangan ng tao. Matuto siya. Alamin ng tao na malayo pa sinabi ng Diyos. Have many children so that magagamit nila. They will go to many places and bring the earth under their control.
Eh ngayon wala man ako masabi na kinokontrol natin ang element forces of the earth. Wala. Wala. For money. Gagawa ng invention for money. Hindi yun ang original ng Diyos. Kailangan, sabi sa church, steward tayo, manager, hindi. Mag-manage lang ako, producer ako. Sinabi ng Diyos, ibinigay ang power sa atin. Eh ngayon, ito na itong mga sinare ko sa iyo, producer, manufacturer tayo. Dahil ang master natin, creator, wala na tayong human master na magiging empleyado pa tayo, no? God is our employer always till heaven. Hanggang langit ang Diyos ang employer natin. So sabi ko, Lord, ikaw ang employer ko. Ikaw magbigay ng cash. Sabi ko, maghintay ka lang, huwag ka purado. Naka-calendar na tayo, Bradford. Calendar na itong ginagawa natin. Hindi na tayo mag-iisip saan tayo kukuha ng kung ano-anong pero hindi. Sinabi niyo, hintayin mo, akong magpapadala. Sabi ko, paano yatid? Tao rin. Sabi na, ako ang tatawag sa taong may pera. Papuntahin ko sa iyo, sa inyo, para makahawa kayo ng gagamitin mo. Ako ang partner ninyo dito. Ang tao, gagamitin ko yan. Ako nag-create yan. Utusan ko yan. Hindi yan makakatanggi sa akin. Ang lakas man ng salita ng Diyos. Nakasulat naman kasi, Brad Paul. Sabi niya, hintayin mo lang ako, babalik na ako. Sabi ko, ang tanong naman, nagsabi na ang Diyos, babalik. Ang tao gusto rin magtanong, kailan? Bakit kailan ang tanong nyo? Ako lakin, babalik na kayo, Lord. Sasalubungin ko po kayo. Hindi ako tanong kailan. Nakasulat na yung walang makakaalam kahit angel. Tatanungin mo pa. O di Lord, sasalubungin kita ha. Mid-air yun, hindi lalanding sa lupa. Okay. Paano naman natin masalubungan Diyos kung ang spirit natin malnourished? Kailangan healthy tayo. Kaya how to be healthy in the spirit? Wow, ang dami naman. Kaya ngayon, purely herbalist na kami, Brad Paul. Pero dahil may mga dumarating, libre manok, libre bulan, mga libreng pagkain, gisado, kain. Eh paano tanggal yung mga toxic element nyo? Uy, ang lakas ng quantum pendant, ang lakas ng activated charcoal, ang dami ditong herbal na nagdadigest niyan. Kasi malalaman naman natin, kapareho ko na ito mo, naglinis ka dyan, sinipon ka sa kakakarga, kasi nag-accumulate yung pawis mo sa katawan. Tubig yun babalik yun sa lungs. So, saan lalabas? Sa nasal system. Hindi yung sakit. Process of elimination of toxic material, yung pagsipon, paghatching, paghubo. Expulsion process yan ng body, not sign of disease. Ipin mo, bigyan tayo ng napaka-extreme word. C-O-L-D. Ikat po ng conversation mo na, kuya, kasi Yes. kailangan ko na umuwi, kuya. Oh, yes. Oh, thank you very much. Naka-record na tayo. Kung kailan ka pupunta dito, sabihin mo lang para ma-pick up mo. May blessing kami sa Kawit. Pa-pick up ko lang sa'yo. Sabi ka lang kung kailan kami tayo, no? Thank you very much. Kumusta kay Brad? Salamat din. God loves